Samahan niyo ako guys sa panibagong content na aking gagawin ngayon. Ang video na aking ipapalabas ngayon, ito yung video na kung saan nandun pa ako sa dorm at inaayos ko ang aking mga gamit para sa aking pag-alis doon sa dorm. At samahan niyo ako sa panibagong content na aking gagawin ngayon. Hello everyone or ka-FB friends at followers, magandang hapon or umaga man dyan sa inyo. Ngayong araw guys, ipapakita ko nga pala sa inyo ang video na kung saan nag-arrange ako ng aking mga gamit para sa vacation ko. Kunting video nga lang pala to, konti umaabot ng 8 minutes. Sino ka dyan, diba? So ito nga pala, nag-arrange ako dito. Kung natanong nyo kung bakit ko ina-arrange ang aking mga gamit dyan, kasi nga, yan yung time na lilipat na ako ng work guys. Ibig sabihin, lilipat na rin ako ng dorm. So ayan, ganyan kadami yung aking mga gamit dyan at kailangan ko talaga siyang ayusin para malagay ko siya ng maayos din sa mga bag na aking binili. At ayun nga pala, habang nag-aayos ako dyan, minumuni-muni ko na din yung aking higaan kasi aalis na nga ako ng dorm and aalis na din ako sa work ko. Kung natanong nyo guys kung bakit din ako aalis ng dorm, aalis ako ng work, monitor nga pala ako sa Sampaguita and kailangan ko ding maglipat ng gamit or lumipat ng dorm kasi pag monitor ka, ibig sabihin, nandun ka lang din nakatira sa dorm na kung saan dun ka nagmo-monitor. So, kailangan kong lumipat kasi yung dorm o yung tirahan ko noon, dun yung tirahan ng mga monitor. Kung lilipat ako ng trabaho, ibig sabihin may papalit sa akin guys. So, kaya kailangan nating maglipat talaga at kailangan ko talagang i-arrange na agad yung mga gamit ko sa mga oras na yan kasi para mahakot din siya agad ni Kuya Bry. Sa mga oras na yan guys, is malapit na nga pala talaga yung pag-alis ko niyan. Nagligpit-ligpit na ako. Hindi naman gaano siya kalapit. Mga 2 weeks bago ako umalis ng dorm. So ayun, inayos ko na agad at lahat ng mga di ko na kailangan, nilagay ko na siya sa bag. And inarrange ko yung mga kailangan ko pa para isang dalahan na lang ni Kuya Bry pag nakuha niya na, diba? Ma-share or makwento ko lang sa inyo guys, 2 years na nga pala ako dito sa Sampaguita na nagwo-work. Simula, ito yung pinaka-unang trabaho ko talaga na nadatnan ko dito sa AUP. Kaya parang malungkot para sa akin na iiwan tong dorm na to kasi nga parang nakasanayan ko na sa loob ng 2 years na dito ako natutulog, dito din ako nagtatrabaho, dito na lang din parang nakasanayan ko siya, naging comfort zone ko siya katagalan. Kaya sa mga oras na yan, malungkot talaga ako guys kasi iniisip ko ang hirap na mag-adjust ulit sa mga kasama, ganon, sa dorm, sa kung paano mag-ayos ng gamit, ganon, kasi nakasanayan ko na yung dorm na yon. Pero para sa akin okay lang para magkaroon naman ako ng panibagong experience sa aking buhay working student. Makwento ko lang guys, sa AUP nga pala may mga working student, ganon, kami nagtatrabaho kami doon lang din sa loob ng school. So ibig sabihin nandun din yung trabaho at pag-aaral namin. Kaya sa pagiging stress din kami mga working student kasi sinasabay namin yung aming pag-aaral lalo't higit ang aming pagtatrabaho para sa aming tuition. So ganun ka-stress yung mga working student kaya na-ox lang naman sa tulong ng Panginoon. Sa mga oras na yan guys, niligpit ko na talaga pati yung mga hanger kasi ilalagay ko muna yung iba na gamit ko pa pero yung iba dyan niligpit ko na para ipadala ko na din kay Kuya Bry. At itong electric pa na to na naisipan ko nga palang linisan yan kasi maiiwanan ako dyan. Yung friend ko na pupunta dito sa AUP, iiwan ko to sa kanya kasi sobrang init dito sa AUP. So, need din ng electric pan. Kaya ipapaiwan ko muna to kasi mabigat din naman kung dadalhin at uwi ko pa yan, diba? So, sa mga oras na yan, naglilinis ako at mga 9 PM na ata sa mga oras na yan. Kaya parang iba na yung mata ko din dyan pero ox lang kasi para din naman maayos ko na yung mga gamit ko at wala na akong problema sa pag-alis ko. Naisipan ko nga palang hugasan dyan yung electric pan kasi sobrang talaga alikabok. Nga pala hindi yan yung electric pan ko, nakipagpalit lang ako, yung electric pan ko malinis yon kasi pinupunasan ko yun lagi. At ito nga pala pinunasan ko na din, maalikabok kasi yan kaya pinudo ko na talaga ng punas dyan kasi para malinis naman, hindi nakakaya sa iwanan ko, diba? Sa mga oras na yan, yan na nga pala yung cut off talaga namin ng work namin. So umalis na yung isa sa amin and yung
isa na lang yung naiwan at ako din. So kailangan ko na talagang i-arrange din yung mga gamit ko at ayusin. Kung napapansin nyo naman, wala na masyadong gamit yung paligid, diba guys? Sobrang boring na talaga sa mga oras na yan. Pagkatapos ko nga palang i-arrange ang aking mga gamit, nilagay ko sa aking lagayan, naligo na din ako pagkatapos. At pagka umaga nga pala, may pinuntahan ako, hindi mo na ako nag-duty. So sa mga oras na yan, uuwi na din yung isa kong kasama. Ibig sabihin, uuwi ako dun sa dorm na wala na talaga akong kasama din. Pagbukas ko talaga ng pinto guys, sobrang na-miss ko talaga yung moment na bubuksan mo yung pinto, nandyan makikita mo yung mga kasama mo na nakahiga, yung iba nagtatawanan, alam mo yung moment na ganun. Na-miss ko talaga nung pag-open ko ng pinto, nadatnan ko wala ng tao yung room namin. At alam nyo ba guys, habang nasa malayo ako, nakita ko yung room namin na siya lang yung walang ilaw talaga na nakabukas. Ibig sabihin, wala na talagang tao doon. And pag-open ko, na-miss ko talaga yung moment na ganun na may nagtatawanan, may nagkukwento. Buti na lang talaga walang nagtawanan dyan sa harap ko ngayon. Ibig sabihin kung may nagtawanan, multo yun. Oh, sino ka dyan? So ito na nga pala yung moment na wala kang kasama. Naiiyak talaga ako sa mga oras na yan kasi sa isip ko, hiwalay-hiwalay na talaga kami, magkanya-kanya na naman kami ng work, iba na naman yung mararanasan naming buhay, or iba na naman yung ma-experience naming trabaho sa labas or sa labas ng sampa na to, and iba na naman yung makakasama namin. Yun talaga yung naiisip ko guys. Tapos iba na naman yung makakabanding ko kasi alam mo yung feeling na yan, nung pag-open ko pa lang talaga, sobrang sikip ng dibdib ko dyan. Hindi ako mapakali kasi yung feeling wala kang kasama, kaya ang ginawa ko na lang dyan, pinalitan ko na lang bedsheet ko guys. Ang pinalit ko yung bedsheet na may sira na para diretso uwi na lang din ako pag oras na ng aking pag-uwi. So sa mga oras na yun, nalungkot talaga ako. Alam mo ba, habang ako, nagsasara ng mga gate sa taas at sa baba, alam nyo ba guys, yung feeling na lutang ka, iniisip mo, sana may kasama ako ngayon. Parang ganun yung naiisip ko. Ayoko pa naman guys ng nalulungkot ako. Sino ka dyan? Lagi naman nalulungkot. Joke lang yan guys, baka sabihin nyo naman, feeling naman ito ni Sam, parang hindi naman nakaranas ng pagkalungkot. Sino ka dyan? Ito na nga pala, sa mga oras na yan or moment na yan, grabe talaga. Hindi naman sa akin to bago guys, kasi ilang beses naman nagpalit ng monitor sa sampa, ilang beses din naman nakasalamuha ako ng iba't ibang ka-worker, pero hindi naman naging bago sa akin yung wala akong kasama ganun. Ngayon lang ako naging malungkot kasi sabay-sabay kaming aalis sa dorm, sabay-sabay kaming maghahanap na ng ibang work. Parang mas iba yung lungkot na naranasan ko noon. Kasi noon kami yung naiwan ni Kiana dito. Ibig sabihin, nag-alisan na yung iba, tas kami naiwan ni Kiana. Nalungkot din ako sa mga oras na yun kasi iba na naman yung magiging banding nyo ng bagong monitor. Ganun yung naisip ko talaga. Pero ngayon, iba talaga yung moment na nasabay kayong aalis, tapos sabay din kayong mag-iiba ng work. Parang iba talaga sa pakiramdam guys. Sobrang nalungkot talaga ako sa mga oras na yan. Ganun talaga siguro guys, na kahit minsan wala kayong pagkakaintindihan ng roommates mo kasi iba-iba tayo ng attitude, pero mamimiss mo talaga yung moment na magkabanding pa kayo. So ayun guys, malapit na nga pala matapos ang video na to, o hanggang dito na lang. Maraming salamat nga pala sa inyong panonood sa mga vlog ko guys, and tuloy-tuloy lang po tayo. Abangan niyo pa po ang susunod na content na gagawin ko. Bye bye po, God bless everyone.